mga kapuso! The countdown continues sa inabangang gathering ng brightest kapuso and sparkle stars, ang GMA Gala 2024. Ang iba, may kwento na tungkol sa makakasama sa pagrampa sa red carpet. Makichika kay Nelson Canlas. Chill at very intimate ang pre-gala party ng Sparkle kagabi. Paraan daw ito para mas mapagtibay pa ang closeness ng mga kapuso at Sparkle stars. Ang event, pinangunahan ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Alam mo Nelson, kasi sobrang daming excited talaga na artists natin sa Sparkle and syempre pati yung organizers were very excited. So parang this is like a more intimate gathering to talk about all our preparations, you know, yung what to expect, ano yung mga gusto nilang mangyari sa gala. So it's just like sort of a pre-bonding experience. Sa pre-gala dinner kagabi, halatang excited ang mga artista na makipagtsikahan sa kanilang mga kaibigan na hindi nila madalas nakikita because of work. Pag nagsasama-sama ba kayo sa mga ganito, ano mga pinag-uusapan nyo? Work. Kamustahan kung kamusta. Talaga, we really catch up. I'm a big fan of Encantadia. To be surrounded, of course, by these three. It's such an honor. Chismis? Joke. Ano nga ba? Kami ni Khalil, pares kami mahilig sa film. 8 days to go bago ang gala night. Ang ladies, ready na raw para mag-shine sa red carpet. Ang mga boys naman, full support naman daw. Sabi ko, kung ano yung gusto niya for her, kung ano yung makakapag-shine para sa kanya, susunod na lang ako dun. It's a great night to look beautiful with one another, to really dress up. Sa akin naman, simple lang. Bodyguard ako, bodyguard. Tsaka nagabuhat ng damit pag nadudumihan. Pero ang ilang kapuso women, solo flight daw muna sa red carpet. Next time na yon, pag may time na tayo for that. By choice, tsaka ang sarap din ng feeling, syempre. Feeling ko parang hindi mo naman kailangan ng partner. Si Kailin Alcantara, date kaya si Kobe Paras na nababalita recently na dinedate niya? Who's gonna be my date? Me, myself, and I. It's my first time walking alone. I cannot wait. It's such a big thing for me. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Overflowing with gratitude sina Barbie Fortes at David Licauco sa suportang natatanggap ng first film together na That Kind of Love. At bilang pa-thank you, bibisitahin ng Team Barda ang ilang sinehan this weekend. Makichika kay Lars Santiago. Hindi mawala ang ngiti ni Barbie Forteza at David Licauco na personal na dumalo sa special screenings ng kanilang first ever film na That Kind of Love. Thank you so much. Ang Team Barda, masaya sa dami ng suportang nakukuha nila. Karamihan sa kanila after work, dumiretso na sa mga sinihan to watch That Kind of Love. Kaya kami po ni David ay lubos na nagpapasalamat. May mga nabasa nga rin ako na hindi daw sila pumasok sa work. Ah, talaga? Oo, sa school. Pero wag naman sana, no? Oo, work dapat naman. Para mag-work. May tayo ng movie. Oo, dahil meron rin na mga last full show na late, di ba? But syempre kami we're super happy. Ngayong padating na ang weekend, manggugulat daw sina Barbie at David sa mga manonood ng That Kind of Love. Pipili kami ng mga sinihan na bibisitahin namin para makapag-hi hello naman sa inyo at makapag-thank you syempre for supporting our film. Kasabay ng pagkaabala sa That Kind of Love, magkatulong din sina Barbie at David kasama sina Sanya Lopez, Dennis Trillo at Alden Richards sa pagpupromote ng higanteng family drama nilang Pulang Araw. Nang makita nga raw nila ang buong trailer nito, hindi mapigilan ni Barbie at David na humanga at malula sa laki ng proyekto. Sobrang worth it yung pagod at hirap at effort. Kasi hindi rin naman talaga biro ang gumawa ng period drama sa panahon ngayon. So, para makagawa ka ng ganung kaganda, na syempre team effort ng lahat ito. So, sobrang worth it ng lahat. Maraming tao ang may inspire sa teleserye na ito. Pagbibigay pugay ito sa mga Filipinos before na nag-sacrifice for us. Kaya naman tayo nandito na, alam mo yun, na we're free, we're experiencing this
freedom is because of them. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Beyond grateful ang cast at crew ng Pulang Araw sa dami ng good comments at nag-aabang sa kanilang serye. At isa na riyan, si Dennis Trillo na nagsalita na rin for the first time matapos ang controversial na pagkakahack sa kanyang TikTok account. Makichika kay Nelson Canlas. Mahigit 9 million views na at daan-daang libong engagement sa social media. Di na makapaghintay ang mga kapuso sa pag-ere ng inaabangang family drama series ng taon, ang Pulang Araw. Binisita namin sa set ang pangunahing cast ng serye. Malaki ang kanilang pasasalamat sa tindi ng anticipation ng viewers sa serye. Wow. Sobrang thank you po. Maraming salamat po mga kapuso and sa mga nakapanood po ng trailer and yung mga materials po na pinakita namin for Pulang Araw. We're very proud and happy and hindi niyo po alam kung anong ligaya yung nabigay niyo sa amin. Grabe, sobrang overwhelming. Somehow sulit ba yung mga ipinuhunan mong paghihirap dito sa serye na to? Oo, obviously, hindi ba? At sobrang nakagana siya talaga na magtrabaho ng mas maganda at mas maayos. Bilang pasasalamat sa magagandang natatanggap ng serye, makikibonding sa fans ang cast ng Pulang Araw sa Pinoy Pop Convention o Pinoy Con na gaganapin sa Makati bukas. Siyempre po makakasama natin ang ating mga kapuso dyan. Kasama po ang buong cast ng Pulang Araw. At ito po ay magkakaroon tayo ng mga limited edition merch. Bukas po yan sa One Ayala Makati na may pagkakataon tayo ma-meet at greet ang ating mga kapuso dyan. Pwede tayo mag-sign dyan, magkwentuhan. Sulit daw ang kanilang mga naging sakripisyo para sa serye. Si Dennis Trillo na gumaganap sa papel ng mabagsik na opisyal ng Japanese Army na si Colonel Saito Yuta. Overwhelmed daw sa mga nakikita niyang mga naggagandahang komento. Siyempre sobrang saya na marami natuwa, masaya na maganda yung mga feedback sa lahat ng mga nakanood. Speaking of Dennis, tinanong namin siya matapos mag-viral ang pagkakahack sa kanyang TikTok account na tila nakikipagsagutan sa ilang fans. Dennis, isa-segue ko na kasi alam naman recently na pag-usapan na nagkaroon ng komento doon sa social media mo. And of course, Yes, yung management mo ay nagbigay na ng statement na nahack yung account mo. Naapektuhan ka ba dito? Ayoko magbaapekto dahil hindi naman totoo yung mga naririnig ko, mga nabasa kong mga comments dahil siyempre nahack nga yung account ko at ako ay sa 20 years sabay tayo dito sa industriya na to, wala po akong naging kaaway, wala akong naging pinagsalitaan ng masama, wala po akong anything against ABS-CBN. Mataas po ang respeto ko sa kanila. Doon po ako nanggaling, doon tayo nanggaling pareho. At syempre yung respeto, importante sa akin yan, kaya pinahalagaan ko yan. Ako po ay hindi sasagot ng mga ganong klaseng comments sa isang simpleng tanong. Kaya kong sagutin yan with full respect pero hindi sa ganong manner. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Big winner ang ilang kapuso stars sa inilabas na partial list ng 40th PMPC Star Awards for Movies. Kabilang dyan ang kapuso couple na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera na itinanghal na Takilya King and Queen para sa record-breaking movie nilang Rewind. Itinanghal naman na New Movie Actress of the Year si Isabel Ortega at Movie Child Performer of the Year si Yuan Micael para sa 2023 MMFF Best Picture na Firefly. Nakuha din ni Neil Daza ng Team Firefly ang Movie Cinematographer of the Year. Nanalo namang New Movie Actor of the Year si Sparkle star Dustin Yu. Habang Movie Supporting Actress of the Year naman si Gladys Reyes. Itinanghal naman Movie Love Team of the Year sina Alden Richards at Julie Montez para sa pelikulang 5 Breakups and a Romance. I-reveal ang winners para sa major categories sa Gabi ng Parangal sa darating na July 21.